Ilang tonelada ng semento, graba at buhangin ang nagawa. Kasi guys, mayroon. Yes, Una-una po, ako nagpapasalamat sa pinagkagtagal ng panahon na pinag-uusapan ng Pagod Beverage Project natin dito. Araw na ito, Panyang Presidente, inaugurate this very historical bridge. Alam po ninyo, itong Panyang Beverage, napakahaba ang pinagdaanan nito na panahon para realize nakanda ka pa mo alam ko sila in 1998 so natin ito 1998 and finally long story short before 2019 po yata yung final Japanese government in Korean Exhibition. Ang nangyari lang po dito is start kailan tagal nagsisimula ng Department of Public Health and Highways dito. Inabutan naman po tayo ng pandemic kaya medyo nantana ulit tayo dito. At nasimulan ulit dito ang pagpunta na paggawa nito nag-start tamang-tamang man yung pag-alis na pag-asyon ng bagong administration under by President. And under this Build Better, More and Faster Infrastructure Development Program, dito pa yung proposal na ginawa ng Ticket of Grades without let up, kaya natapos po yung Panyang Grades. And this is a very significant infrastructure that this administration kasi ito yung matagal ng panaginip ng mga tingnan dito sa Northern Luzon at sa Southern magawa ito and finally this bridge is totally about 3,100 meters. This is going to be the longest bay bridge in Mindanao and it was constructed with state-of-the-art technology at Korean so maganda po ito extra toss cable stay fix I think it will have to travel time mula pa ito tuloy nito pagkakulit na Lanao del Norte malakas mo sa amin sa 10 hours and it will take you 7 minutes May inauguration natin today. Siyempre, agam-agam ng mga residente dito at turista. Kailan po ba pwede na talagang gamitin ng mga publiko ang itong tulay natin? At saka ano po yung mga pwedeng dumaan dito? Ngayon po tayo. I think as soon as ma-clear out natin lahat ito mga nakalagay dito will now be open to all kinds of traffic. Po, yung tanong po ng karamihan, bakit po hindi pwede yung 2 wheels at saka 3 wheels po? Hindi, lahat po. Lahat? Okay. Itong tren na ito, na-design para sa lahat na. Okay. Kasi may bayad, di ba? Pagtawid, ano po yung mga followers? Wala po bayad? Wala pa. Wala pa. Okay, that's So, open for general public. So, yun ang pinaka-advantage. If at all, I think finalized program is not expired. Masasakin natin, is there going to be a need para sustain natin stability,
personal ng DPWH Region 10 tayo eh, living away dito. So, Kaya, different times, more people will be makakobre. Yung security po ba? Both sides. May detachment po. Support. Ito naman, Prince Center is located in Region 10. Sir, mayroon daw command center na to be managed by DPWH, Miso, Planao del Norte, and contractor. Pinapal ko namin yung mga ngayon dito. Pag-usapan namin with the local governments. Lagay ko baka maraming mga tourist dadaan-daan. Ensure the safety of the traffic. Secretary, alam mo po natin hindi exempted yung Northern Mindanao sa Pag-Alindol. Ano po yung assurance natin sa integrity ng tulay na ito? This is designed for the tourists not for the Sir, yung task force, may narinig ako na may i-create kayo ng joint task force pang-debate in terms of law enforcement and peacekeeping. Ito yung pinag-uusapan ko namin. Pinag-uusapan ko namin. Pag-uusapan ko namin. So may MOA, may memorandum of agreement. Meron na pinag-uusapan Sakutan namin kadaghanan. ang lifespan po ng tulay, lifespan po ng pagkano, klaro na siya. Secretary, speaking of Mindanao, pwede ba Mike. Kaya, Davao Summer Prince mga 3 years. mga challenges po ba? We have overcome right away everything. So, all plus na kami doon. Including yung Davao City bypass bridge. Doon kami gumagawa sa tunnel. 2-kilometer tunnel. 2 tubes na tunnel. Sir, kailan i-install yung high-end na AI